Tuluyan ng sasampahan ng ombudsman ng kasong plunder si Senador Jinggoy Estrada sa Sandigang Bayan kasunod ng rekomendasyon ng DOJ. Sasampahan na rin umano ng kaparehong kaso si Senador Joel Villanueva. Paglilinaw naman ng ombudsman, hindi nila pinupuntirya ang mga majority senators. Yan at iba pang detalye sa balitang hatid ni Margot Gonzalez. Sasampahan na ng ombudsman si Senador Jinggoy Estrada ng kasong plunder sa Sandigan Bayan kaugnay ng maanumalyang flood control projects. Ayon kay Ombudsman Boying Rimulya, kailangan na lamang mapirmahan ang case information bago ito ihain sa korte at target umano nila itong maisampa sa Huwebes. Ang naturang desisyon ay base sa rekomendasyon ng Department of Justice. Pinulido lang namin, kaya inabot pa ng mahigit 1 linggo na pinag-aaralan na pinaayos yung mga dapat ayusin para mas malinaw yung kasong ilalahad natin sa Sandigan Bayan. Hopefully Thursday, we will file it first thing in the morning. Pasasampahan na rin ng ombudsman ang kaparehong kaso sa Senator Joel Villanueva na tansya ni Rimulya ay maaring mangyari sa susunod na 2 linggo. Talagang madaling panahon, mapafile na rin namin yung kay Senator Joel Villanueva. Yan ang isang hilog na rin. May nakabinbinding mga reklamo laban kina Senador Rodante Marcoleta at Senador Jesus Escudero sa tanggapan ng ombudsman. Dahil dito, may mga hinalang isa-isang pinupuntirya ang mga majority senator upang patahimikin umano mga ito. Pero ayon kay Rimulya, si Marcoleta mismo ang nagdiin sa kanyang sarili at hindi rin anya nila pinupuntirya lang ang majority senators dahil marami pa silang iniimbestigang opisyal. Napakalinaw naman yung kaso niya. Napakalinaw. Yung lahat ng ebidensya dito galing ni sa kanya. Sa sinasabi niya sa COMELEC, sa mga kanyang pag-amin. Hindi naman ito invento eh. Pero sir, hindi sila sinisingle out yung majority? Hindi nyo pinapagana? Hindi. Ano yan? Ang trabaho ng ombudsman, lahat eh. Kinumpirma rin ni Rimulya na maliban kina Estrada, Villanueva, Escudero at Marcoleta ay may 3 pang senador na posibleng kasuhan. Hindi pa nito sinabi kung anong kaso ang isasampa sa 3 at umiwas itong sagutin kung kabilang ang mga ito sa majority block. Ayon kay Rimulya, maaari umanong maging way out ng mga ito para hindi makasuhan ay ang pagbabalik ng pera dahil ayaw rin naman umano nilang puro demanda lamang. Kinumpirma rin ng ombudsman na nasa 9 hanggang 10 senador ang kasalukuyan nilang iniimbestigahan. Restitution is always open. We can always talk about it and we can always agree. Ayon pa kay Rimulya, may mga kaso na rin silang inihahanda laban naman sa ilang miyembro ng Kamara. Partikular niyang binanggit ang money laundering cases laban kay dating House Speaker Martin Romualdez. Anya, marami umano magiging kapwa-akusado ang dating House Speaker. Pero ayon kay Rimulya, nahihirapan umano ang ombudsman dahil hindi nakikipagtulungan ng Kamara sa kanilang investigasyon. Kung ganun din ang attitude ng Committee on Appropriations, baka naman baka maniwala na sila pag finala na namin yung ibang mga congressman. Hard stance ng House sa Romualdez cases yan. Kasi pinapasapinan namin yung record sa small committee at the Committee on Appropriations at ayaw nila ibigay. Samantala, ginitamaan ng mga testigo ng Ombudsman sa Sandigan Bayan 7 Division na flight risk sa Senador Marcoleta kaya dapat siyang maisyuhan ng Precautionary Hold Departure Order o PHDO. Ito ang inilahadi na Maria Melinda Mananghaya Hetson, ang Direktor ng Field Investigation Bureau, at ni Leilani Marquez, ang ating Direktor ng Preliminary Investigation and Administrative Adjudication Bureau ng Ombudsman. Ayon sa mga testigo, si Marcoleta, si Mike Defensor at 2 pang respondent sa plunder, indirect bribery at iba pang reklamo ay may kakayahang pinansyal upang makalabas ng Pilipinas at manatili sa abroad habang umiiwas investigasyon. Bukod dito, sinabi rin nilang maaari umanong gamitin ni Marcoleta ang kanyang impluwensya bilang senador upang makalipad palabas ng bansa. Ang PHDO inaprobahan naman ng Sandigan Bayan. Kaugnay naman ang nangyaring Senate shooting, sinabi ng ombudsman na padadalahan nila ng subpoena si dating OIC Senate Sergeant at Arms Mau Aplaska. Hanggang ngayon umano'y wala pa ring tugon ng Senado sa inilabas nilang suspension order laban kay Aplaska. Bahagi rin umano ng iniimbestigahan ng ombudsman sa insidente ang mga public statements ng ilang senador. Kasama lahat yan. You are under attack at lahat. We will get to the bottom of it and we will come up with the truth kung ano nakita namin totoo. Para sa Diyos at Pilipinas kumahal, Margot Gonzalez, SMNA News.